Hi guys, good day and welcome back sa channel natin. Hello guys, tuturuan ko kayo paano mag-wiring ng 3-gang switch na merong dalawang single switch saka isang 3-way. Bali itong video to, request nga pala ni Sir Leo Apalya. Shoutout sa iyo sir. Bali guys, ito muna yung kanyang wiring diagram. Ginawa ko, then ito yung tatlong load niya. Yung isa kinokontrol ng 3-way switch, then yung dalawa single switch lang. Ito yung ating 3-gang switch na dalaway single switch tapos isa ay 3-way switch. Ayan, bali ito yun. Tapos yung kanyang traveler papunta sa another 3-way switch. Ayan. Then syempre, bawat load merong return or yung galing sa load papunta sa switch. Ito yun. Ito yung return niya galing papunta doon sa isang single switch. Tapos another return papunta sa single switch. Tapos yung return naman itong isang load na to papunta doon sa isang 3-way switch. Then ito yung line 2 niya, or kung yung ating supply line 1, line 2 neutral, ito yung neutral niya guys. Siya yung papunta dito sa load or mga ilaw. Then yung line 1 papunta sa or magsusupply ng kuryente dito sa ating switch. Yan, tapos ito yung kanyang circuit breaker. Yan, simulan natin guys yung ating pag-wiring. Okay guys, before tayo mag-start, kailangan make sure natin na laging naka-off ang ating circuit breaker kasi para lagi tayong safe at iwas tayo sa mga disgrasya or mga injury na maaaring idulot ng kuryente sa ating sarili. Okay, off muna natin siya. Then start na tayo guys. Okay, ito yung ating supply, yung galing dito sa breaker, yung line 1 tsaka line 2. Or kung sa service provider natin line to neutral, ito yung line tapos ito yung neutral. Yung neutral siya yung papunta dito sa mga load natin or sa mga ilaw. Then kaya hinabaan ko na to. Ito naman yung ating magsisilbing line 1. Diretso lang siya dito sa ating switch. Yan. Yan. Mas maganda, meron siyang spare para in case na meron kayong i-splice pa or idagdag na another papunta sa switch, mabilis kayo makakapag-tap or makakapag-slice. Then syempre, bawat ilaw or load, meron siyang return na papunta sa switch. Ayan. Kaya natin yung return nitong isang load na to or ilaw dito sa switch na to. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa another ilaw. Kumbaga, lilinyahan muna natin bawat load. Mamaya natin tayo mag-i-splice or magtatap ng mga switch dito pag kumpleto na siya. Lagay muna natin yung return natin. Ayan, ito guys, yung return niya. Ayan, tapos itong return nito, diretso na rin sa switch na yon kasi hindi ka na mag-i-splice. I-blend na lang kung magpa-parallel ka ng another ilaw, pwede ka mag-splice pero syempre nakafocus lang isang switch dito sa load na to. Kaya ang gagawin natin, diretso lang yung return niya papunta dito sa kanyang switch. Yung nakikita nyo sa diagram, ayan, yung return niya, diretso lang sa switch niya. Yan. Then guys, yung ating mismong neutral at saka or line 2 na magsusupply sa bawat load. Kasi yung return nito guys, kasi nga 3-way yung isa, yung return nito dito na siya pupunta sa kabilang 3-way switch. Yan. Kaya yung load na ating ilalagay ay rather yung line 2 or neutral na ito yun guys. Ayan. Diretso yung kanyang neutral or line 2 bawat load. Kumbaga lahat susuplayan niya. Ayan. Then, ang gagawin naman natin guys, itong traveler niya. Kasi kailangan traveler, gawa nga yung isang switch natin ay 3-way. Yung traveler niya, wala na siyang dugtong, kumbaga mula dito sa isang switch, papunta na doon sa kabilang switch na 3-way. Yan. Kaya itong traveler niya, ayan, dilaw yung nilagay ko para ma-visualize nyo kung alin yung return, line 1, line 2, tsaka yung traveler. Although guys, hindi ito yung mismong color code. Ang purpose lang ito, kaya iba-iba ko yung kulay niya para doon sa mga
bago pa lang nag-aaral ng electrical, ay mabisualize agad nila kung saan baga papunta yung traveler, saan papunta yung return, tsaka saan papunta yung mga line 1 and line 2. Pero importante dito sa return, rather traveler, lagi siyang magkasamang ganyan kasi lalo na, halimbawa pag naglinya tayo, hindi naman syempre pag naglinya lang tayo ng bahay lang natin, hindi man tayo makakabili lagi ng iba't ibang kulay sa hardware Laging kumisan itim lang talaga, available. Lagi natin lagyan ng tape para alam natin yung magkakasama. Ayan. Itong traveler na to, diretso lang siya papunta dito sa switch. Hindi siya magtatap sa bawat load or do sa load na lalagyan niya. Hindi siya magtatap doon or mag-i-splice. Papunta lang siya dito sa another 3-way switch. Kung makikita nyo din sa wiring diagram natin, ayan. Wala siyang cut, basta diretso lang siya. Ayan. Dire-diretso lang siya hanggang makarating doon sa ating another 3-way switch. Yan guys, makikita nyo. Ito yung traveler niya, yellow. Yun ang purpose kung ba't ko pinag-iba-ibang kulay niya. Para doon sa mga nag-aaral, kita niya kung saan dumira-diretso yung bawat wire. Kagaya nung traveler, return, tsaka yung mga line 1 and line 2. Yan. Then dito naman tayo sa another load. Ito nga yung paglalagyan natin ng 3-way na switch. Siyempre dapat ang load may return, di ba? Yung return naman ito guys, siya yung pupunta dito sa isang 3-way switch. Siya yung itatap natin sa number 0 na di ba makikita nyo sa ating 3-way switch, merong 1, 0, tsaka 3. Ito yung kakonect natin sa 0 ng kabilang 3-way switch. Siya yung return nitong isang ilaw na to or load. Ayan guys, nailinya natin bawat wire niya. Mas maganda nga na inuuna natin itong mga wire kasi para pagkakabit natin ng mga fixture gaya ng receptacle or bukilya, tsaka mga switch, hindi tayo malilito. Kumbaga, dire-diretso na tayo. Then, unahin natin yung itong receptacle or bukilya para dun sa switch tayo, mamaya magpo-focus. Pagkakabit naman guys nitong ating receptacle, yung line 2 natin or yung mismong live natin or neutral, dun mismo guys sa gitna ng ating receptacle. Ayun. Alam niyo yung purpose nun kung bakit ganoon. Kasi syempre, pag nagpapalit tayo ng bumbilya, minsan di natin maiwasan na mapahawak tayo sa terminal ng bumbilya, may tendency na mag-ground tayo. Kaya mas maganda guys, kapag tayo maglalagay ng line 2 or yung mismong live niya, doon sa gitna ng receptacle natin or bukilya. Then, splice natin siya dito sa load 1 muna. So guys, mas maganda gagamit kayo ng wire nut pagka mag-i-splice tayo para sigurado tayo na hindi siya maglulus. Kasi syempre habang ni-splice natin yung wire nut, naka-roscas din yun or pinipihit din natin sa bawat wire. Kaya mangyayari nun, lalo siyang nahigpit. Then, pantayin lang natin to para yung pasok niya doon sa wire nut, pare-pare siya. Meron siya, merong hindi nakalabas na copper. Ayan. Tingnan natin yung ating wire nut. Mas maganda guys itong wire nut kaysa sa electrical tape. Then, ito namang ating isang return. Yun, yung return natin, dito lang siya sa kabilang side ng receptacle or kabilang terminal. Yan, make sure nyo lang na maigpit siya para maiwasan natin mag-loose. Kasi pag nag-loose siya, may tendency na mag-spark yan. Then,
masunog itong ating receptacle. Ayan, ganyan lang yun, yung ating return na papunta dito sa switch natin. Tapos yung ating neutral or line 2 na kumbaga siya yung magsusupply din dito sa bawat load natin. Alas ganyan lang din yung splice natin. Ayan. Splice na rin natin dito sa kabila itong isa nating receptacle or load. Ganyan din yung ginawa ko guys. Sa gitna din nung receptacle yung line 2 nya. Yan, nakabit ko na yung lahat ng receptacle nya. Ganun lang, parehas lang yung procedure nito. Ginawa ko dito yung neutral nya or line 2 doon sa gitna, then bawat return. Ito naman isang load na to o receptacle na to, dito to sa kabilang yung return nya, dito sa kabilang 3-way switch. Kasi itong isang ilaw na to or load na ito, 3-way switch nga magko-control sa kanya. Kaya yung return niya dito pumunta sa switch na to kasi yung line 1 niya nandun na sa kabilang 3-way switch. Ganun lang naman yung ginagawa natin. Kahit ano pang switch ang gamitin natin, talagang laging line 1 at line 1 lang ang pupunta sa lahat ng switch. Kahit mag 4-way switch pa yan, 3-way switch, single switch, laging line 1 lang or isang linya lang. Hindi kayo pwedeng magkabit ng yung isang line 1 or line 2. Basta pupunta lang doon yung lahat ng line 1. Kasi may tendency magsalubong pag pupunta nyo yung line 1 and line 2 doon. Kasi yung purpose nga lang ng switch natin, ikat lang yung current niya para mamatay yung ilaw or hindi mag-continuous yung current niya. Hindi gumana yung ilaw or load. Yun lang ang purpose ng ating switch. Either yan 4-way switch, 3-way switch, or single switch. Iisa lang ng purpose yan guys. Yan, kakabit ko lang guys yung receptacle, then sa switch naman tayo. Yan, nakikabit ko na lahat ng receptacle or magiging load natin. Ito muna ng ating 3-way switch, itong kabila natin kasi ito may kasama tong single switch. Kaya dito muna tayo sa lagi isang 3-way switch. Balik ko connect natin yan. Ito yung return na galing dito. Yan. Na ito yung kanyang likod ng 3-way switch natin. Yan. Ito yung 0. Diyan natin ilalagay yung return. Then yung 1 and 3, yan yung traveler natin. Papunta doon sa kabilang 3-way switch. Ang mangyayari dyan, kahit naman magkabaligtad dyan, yung 1 and 3, halimbawa, itong 3 ito, mapapunta doon sa 1 ng kabilang 3-way switch, okay lang yon. Walang problema tayo magkabaligtad yung traveler, basta ito lang 0. Either papunta siya doon sa ating return na galing sa load, or papunta siya doon sa line 1 na galing sa ating circuit breaker or supply. Yan, kukonek lang natin. Basta tatandaan lang natin, yung 0 lang ang, kumbaga, hindi dapat mapakabit yung ating traveler doon sa 0. Pero doon sa 1 and 3, kahit magkabaligtad na yung traveler natin. Yan. Ito yung ating return. Kabit natin doon sa 0. Then, yung ating traveler na galing doon sa kabilang 3-way switch. Doon yun sa 1 and 3. Yan. Bali ganyan lang yung kalalabasan niya. Yung 0 sa return. Then yung traveler natin doon sa 1 and 3. Okay na to guys. Screw na lang natin para fix na siya. Okay, ito na yung ating switch na 3 gang na merong 3-way switch tsaka 2 single switch. Pagja-jumper nito guys, ganito. Ayan. Itong single switch natin, meron siyang jumper dito. Isa lang naman, kumbaga kasi ito may continuity na to. Then yung another jumper natin, dito natin siya ilalagay sa 0 ng ating 3-way switch. Ito naman kasi dalawang to, meron siyang continuity yung sa 0 yan. Hindi kaya itong 1 and 3, wala siyang continuity. Pero ito meron to, kaya ganyan yung pinaka-jumper niya. Yung ating line 1, dito natin siya i-connect. Either dito sa side na to, or dito. Pwede yun guys. Basta itong side na to, yan, meron niyang continuity. Kaya yung jumper niya, ganyan yung pinaka-jumper niya. Yan.
Una natin kakabit yung ating line 1 dito sa zerong to. Tapos tanda natin doon sa kabilang 3-way switch, yung 1 and 3, yung traveler. Tapos ito, yung return, doon sa isang load. Tapos ito, return din doon sa another load ulit. Yun lang yun guys, pakita ko sa inyo. Unahin natin yung line 1. Kabit natin dito sa side na to, dito sa, either sa 3-way switch man siya, or dito sa single switch, okay lang yun kasi meron naman siyang jumper, kaya yung kanyang current continuous din. Ayan. Yan yung line 1 natin. Yan yung magsusupply ng kuryente or current dito sa ating switch natin. O, ayan. Yan yung galing doon sa ating circuit breaker. Then, yung ating load naman, rather yung return na galing dito sa ating receptacle or load. Pagsabayin natin ng pagbabalat kasi dito lang naman siya sa ibaba ng ating single switch. Ayan. Yung single switch natin. Ayan. Tapos doon sa kabilang single switch. Ayan. Ganyan siya. Then yung isa yung atin namang traveler na galing dito sa isang 3-way switch natin. Tandaan nyo yung ating traveler, wala siyang ibang pagtatapan or pagkakabitan, basta from switch to switch lang siya, from 3-way switch to another 3-way switch lang. Hindi siya pwedeng kumonek sa ating load or sa another iba pang switch. Ayan. Yun lang yung purpose nung traveler natin or pagkakabitan ng ating traveler. Ayan, nasabi ko nga kanina, dito sa 1 and 3, yung ating traveler, pwede nga siya magkabiligtad. Kahit ito yung galing sa 1 nung kabilang 3-way switch, pwede mapakabit doon sa 3 niya. Okay lang yun. Yan. Yan, ganyan yung pagkakakabit nung kanya mga wire. Ito yung traveler natin doon sa 3-way switch. Yung return natin galing sa isang receptacle or load. Tapos another return galing din sa receptacle natin. Then yung ating line 1 or yung supply niya na galing sa ating circuit breaker. Yan, splice, kabit ko na to, then okay na siya para matesting na natin. Yan, okay na. Nakabit ko na yung ating switch sa utility box niya. Nalagyan ko na rin siya ng mga bumbilya. Pwede natin guys i-on yung ating circuit breaker, yung 15 amperes, siya yung papunta sa ating ilaw. I-on natin. Then pwede natin i-test siya. Ito muna ang ating single switch. Yan. Then another single switch. Tapos, itong ating 3-way switch. Kung gagana ba siya. Yan. Tapos, pwede natin siyang i-off dito sa kabila. Yan. Ito kasi 3-way switch. Ang purpose yan, kalimitan ginagamit yan sa hagdan. Pwede natin itong i-off. Yan. Okay na siya. Yan. Bali, ganyan lang naman siya kabilis, guys. Ay guys, ganyan lang naman kabilis maglinya ng 3-gang switch na merong 3-way switch. Kung may mga request kayo guys na video or mga nais pagawa sa tungkol sa electrical or mga maintenance ng bahay, sulat nyo lang sa comment. Then, sana meron kayong natutunan sa video to. Kung meron kayong mga tanong or suggestion, ganyan din, sulat nyo lang din sa comment. Huwag nyo na rin po kalimutang i-like, share, and subscribe ang channel ko. At click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.